The problem with failure is, ilang taong ka nag-fail. Yes. In every time you do business, start small. And make sure that you have a safety net. Pag mahabang runway mo at marami kang kapital, PC mo, maski hindi ka marunong sa negosyo, mas hahaba yung takbo mo. Pag maiksi ang runway mo, maski ikaw ang pinakamagaling na piloto na, pwede ka pa rin malugi sa negosyo. Hello everyone! Welcome to our podcast for today. This is Marilyn P. Alam niyo ba ngayong araw na to, sobrang espesyal dahil napaka-espesyal po ng ating guest for today. At we're very lucky dahil binigyan niya tayo ng time para i-share niya yung mga inspiring stories kung paano nga ba siya nag-umpisa. Hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Mr. Chester C. Hi, Sir Chester! Kamusta? Hello, kamusta? No? So, magandang umaga, tanghali, at gabi sa inyo lahat na nanonood. Salamat ang ating tinatawag na pambansang business mom na Miss Marilyn P. Salamat sa pag-invite. No? Thank you din, sir, sa iyong time. Sir Chester, sige, can you tell us something about yourself? Para naman yung mga viewers natin, meron silang idea. At ano yung mga ginagawa niyo pong business right now? Yes, so nasa mundo ako ng negosyo. Pangalan ko is Chester C. Ako ang founder ng Bilis Benta at saka CEO right now. Also, I'm the managing director ng Payrecon PH para sa mga online sellers naman at saka mga business owners yun. Bata pa lang ako, nagsimula na ako magnegosyo. So, yun. So, paano ka nga ba nagsimula sa pagdinegosyo? Dahil sa aking mga magulang. Okay. Sa loob ng bahay namin, meron kaming rules at malinaw sa bahay namin nung bata pa lang ako na walang free lunch. Lahat ng gusto mong bagay, kailangan mo pagtrabahuan. Kung gusto ko magkaroon ng laruan, gusto ko ng Jollibee, gusto ko ng ice candy, hindi siya free. Kami yung mga bata sa pasilyo. Sa Divisoria kasi dati, wala pang mall eh. Tawag dyan mga pasilyo, yung may askaraga pa, may yayang pa. Wala na ngayon. Giniba na yan. Hindi nyo na ako marirelate dyan. Okay? Nagiba na yan. Naging mga 999 168 ball na yan ngayon. Pero nung bata kami, required kami pumunta sa tindahan, matuto humawak ng calculator, matuto manukli, matuto humawak ng metro kasi bebenta kami ng tela. Doon umikot ang mundo namin nung bata kami. Kaysa nakatunganga kami, wala kaming TV time, nandun kami sa tindahan, tumutulong sa kanila. So pagka hindi ka tumulong sa tindahan, walang Jollibee, walang Yes, merong ganon. So sabi niya 5 years old pa lang nandun na yung passion niyo, di ba? Nung nagkaisip na kayo, ilang taon kayo na na-realize niyo ang passion niyo pala ay pagnenegosyo? Hindi naging passion eh. Naging disiplina. Disiplina na. Oo. So kasi kala mo na ganun talaga. Kasi hindi mo nga nakukuha ng libre. So kailangan mo pagtrabahuhan. So naging part of my life na kailangan ko magtrabaho at a very young age para makuha yung gusto ko. Naging consistent sila. Yun ang magaling sa magulang ko. Natitiis nila. Hindi sila naaawa. Hindi sila naaawa. Kasi ngayon, ako rin naaawa ako. Pero sila, natitiis nila. Which, when I look back right now, I'm so thankful. We're so independent. Lahat kami magkakapatid is independent. Walang problema ang tatay ko. Walang problema ang magulang ko right now. Kasi we can stand on our own feet. Nagtrabaho ba kayo sa kumpanya? Bago kayo? Yan, nasubukan ko magtrabaho. Ang goal ko lang is magtrabaho sa Jollibee para malaman at alamin kung paano yung patakbuhin yung sistema. My goal lang is to really gain more knowledge. So, ang galing, no? Parang yung mga magulang nyo talaga yung nag-train sa inyo. So, ano po yung mga challenges na na-experience nyo as negosyante? Sa sobrang tagal nyo na sa negosyo, di ba? Ano po yung mga challenges na sa tingin nyo, nalagpasan nyo naman? So, in every business kasi, there's always failure. Walang nagdinegosyo na hindi natatalo. Walang negosyo na biglang yaman. Bagong pasukan isang negosyo, dadaan ka sa failure. Ang kagandahan lang, bata pa lang ako, nagsimula ako ng maaga. The problem with failure is, ilang taong ka nag-fail. Yes. Oo. At a young age, pag nag-fail ka, you have more time to recover. But when you a bit older na, bit-bit mo pamilya mo, bit-bit mo anak mo, misis mo, mas mahirap yun. That's why in making decisions and starting a business, you have to look also kung saan ka stage ng buhay mo pag nagninegosyo ka. Kasi walang kasiguraduhan sa negosyo. Yes, so dapat matatag ka. Hindi lang matatag, ready ka,
at marami kang at least baon. Marami kasi nagtatanong sa akin, ano bang magandang negosyo? Ang sinasagot niyo? Ang sa akin kasi, lahat ng negosyo, maganda. Pag tumingin ka lang, makita mo, junk shop. Sa'yo, pangit ang junk shop. Pero pag tinignan mo yung junk shop na yan, may bahay na yan. Madaming sasakyan. Yeah. Pero yung tingnan mo isang junk shop, nalulugi. Tingnan mo isang nagtitinda ng fishbowl. Diba? Napaaral yung mga anak niya, lahat professional. Meron din isang fishbowl vendor na hindi rin kumikita. So pag tinignan mo, wala sa negosyo. Nasa negosyante. Paano niya patakbuhin yung negosyo niya? So, kapag kunyari, may mga tao nagtatanong, kasi alam ko po, kilala na kayo, no, sa e-commerce, sa ibang business, ano yung gusto nyong matandaan ng mga tao pag narinig niyo yung pangalang Chester's? Nako. Ang lagi kong ginagawa pag nagninegosyo ako is, lagi kong iniisip, di pera o hindi magkano yung kikitain ko dito. Okay, wag na tayo magpa-plastikan. Siyempre, makikita, mabibilang mo sa back of your mind na ay magandang negosyo to or magandang business model to. Ang lagi kong iniisip is anong service or anong way para masolve ko tong problema ng kliyente na to at willing siya magbayad sa akin. Na hindi ko siya kailangan singilin at masaya siya, mag-aabot sa akin ng bayad or ng pera, tawag ko nga sa pera, reward. Kasi nabigyan kita ng solusyon, natulungan kita, at masaya ka, inabot mo yung reward mo sa akin. At kumita ako. Diba? Kasi nasolve ko yung pain point mo. So, reward. Pag narinig ko si Sir Chester C, reward yung maaalala ko. Yes. And happy service. Tama ba? Yes. Pag nabibigay ko yung servisyo kong negosyo sa'yo, kung masaya ka, reward ka. So, Oo. rewardan mo ako. So, that's what you call, statement of account. Ko-connection na ako. Oo. Okay. So, may mga regrets ba kayo? Kunyari, minsan nagkakaroon ng problema sa negosyo or yun nga, may mga failures. May araw na ganun di ba? Hindi naman palagi na Yes. okay, hindi palagi Pasko. So, may mga regrets ba kayo sa buhay nyo? At hindi na kayo pumasok sa pagiging empleyado or ano? Hindi ko pwede sabing tawagin na regrets. No? Kasi every failure is, Solution. I always treat it as a tuition fee. Yes. Okay, it's a learning process sa akin. Okay, example, before the pandemic, kala ko na magaling akong magnegosyo na. Okay, nag-franchise ako ng isang tutorial center. Okay. Akala ko, kaya ko patakbuhin. Before the pandemic pa lang, I already see the numbers. And sabi ko, hindi tatagal to. It's very difficult to run this business. Bakit mo siya fin-franchise? This is my first time to try franchising. tinry That mo was din. 2019. Okay. Because akala ko may system na, may everything na. Yes, there's system. There's everything. But in business, for me, may tinatawag yan na, may stages po kasi ang negosyo. Number one is tinatawag natin setup. Sabihin natin, nag-franchise ka, na-set up na yung system. Next is the survival stage. The survival stage for me is from 1 year to 5 years. Oh, so pagka lumagpas na ng 5 years, ibig sabihin, okay yung negosyo. Yeah. Okay? So, sa isang negosyante, anong ginagawa nyo sa negosyo nyo pag nasa 1 to 5 years pa lang kayo? Dahil nag-franchise ako at hindi ko kaya tutukan yung negosyo ko at nasa survival stage kami, ang ginawa ko is nag-hire ako ng people. Of course, they are not the owner. Wala ang owner doon, definitely hindi ganong, Hindi na mo monitor. hindi lalago ng maayos. Diba? Kasi hinayaan mo kaagad sa ibang tao na ipalago. Which is hindi dapat. Sabi ko nga rin lagi sa mga nagnenegosyo, kasi lagi itong tanong nila sa akin paano ba hindi malugi? Di ba? Kasi lagi natin, Ano sagot nyo? parang sa airport, mayroon tayong tinatawag na runway. Pag mahaba ang runway mo at marami kang kapital, PC mo, maski hindi ka marunong sa negosyo, mas hahaba yung takbo mo. Ang negosyo, kailangan mo patakbuhin araw-araw yon. At kailangan tumakbo yan ng mabilis bago lumipad yan parang aeroplano. Pag maiksi ang runway mo, maski ikaw ang pinakamagaling na piloto na, pwede ka pa rin malugi sa negosyo. Ngayon, ang question, bata pa ako. Diba? Bagong graduate ako, magaling ako, alam ko, pero wala akong PC. Laging may nagtanong rin sa akin ito. Actually, anak ko nagtanong. Diba? Ano ba hindi malugi? Pag nagninegosyo ako, ang una kong tinitignan is yung ano ba yung resources ko? Ano ba meron ako? Ano ba yung hindi na ako mahirapan na manggagaling ako from zero? Meron ako, anong pwede kong gawing negosyo? Ang negosyante maraming appetite yan. So ako, medyo traditional ako. So titignan ko ano meron ako. Pag mapapansin mo, lahat ng negosyo ko is related with e-commerce, related with inventory, related dyan. Umiikot lang ako dyan. Yan yung resources ko. Alam ko, meron akong bread and butter at pag meron akong sinubukan, hindi ako madadapa ng dapa talaga. Yan ang lagi kong nilalagay sa aking isipan pag nagninegosyo ako. Para pag nag-click, dikit-dikit yung
ginagawa ko. So, ang question naman ng marami rin, marami nang gumagawa niyan. Ba't mo papasukan pa yan? Doon na lalabas ang pagka-entrepreneurial mindset mo at saka strategies mo. Siyempre, hindi ka papasok doon sa red ocean. Mag-iisip ka doon sa industriya mo, sa kategorya mo, ano yung wala pa masyadong big player. Yeah. Oo, wala pa masyadong big player. Kasi in business, or in a brand, or in a product, pag example, sinabi mo ang isang industriya o isang produkto, sino ba yung produkto nag-stick doon sa mind ng tao? Hindi ibig sabihin ikaw na una, ikaw ang magaling. Forever. Hindi yun. Ang importante is, saan ka nauna sa mind ng target customer mo. So, wala yan. Maski nauna siya 10 taon, pero hindi naman nag-stick na siya yung produkto for that in the customer's mind, kaya mo habulin yun. So, depende din, no? Depende kasi, kunyari, kukunin mo is yung perception ng customer mo about your product, your services. Kung nauna ka, doon sa perception sa utak nila, ikaw mananalo, mas matanda na yung competitor mo. Nabanggit nyo kanina yung about sa PC. So, dapat mahaba yung PC, tapos yung runway. Pwede bang magnegosyo ang isang simpleng tao lang na nag-aambisyon na magnegosyo nang wala puhunan? Kasi marami akong naririnig ngayon no, na sabi nila, pwede ka naman negosyo kahit wala kang walang puhunan. Anong maa-advise mo dun sa mga tao na ganun yung thinking nila? Question ko rin naman kasi, hindi ibig sabihin pera, yun lagi ang puhunan. Yes, oo. Okay, maraming type ng puhunan. Isa is oras. Yes. Ang mayaman, walang oras yan. Pwede naghahanap ng taong Tao. may oras. Pangalawa, meron siyang expertise. Specialist siya dito. Pero hindi niya ma-execute dahil wala nga siya puhunan. Ang puhunan niya is yung expertise niya. Okay, maghahanap ka if ever Tao. ng team Yeah. to do that. Kasi yung may pera rin, ganun din ang approach. Mag-hire ba ako ng tao? Maghahanap ako ng specialist or partners na pwedeng tumulong sa aking negosyo na ganitong business model. Hindi ibig sabihin lagi pera ang Yes, so ang PC, pera agad. hindi lagi. Maraming factor yan. Meron is network, Yeah. di ba? Makakilala. So, iba-iba. Ang question din naman minsan, Marilyn, is partnership. Kasi ang partnership is para kang asawa mo yan. Yes, oo. Minsan, ito yung problema ng maraming nakikita ko nagpa-partner. Akala nila, basta partner na tayo. Ganun lang. Hindi ho ganyan. Wala namang masama sa pananaw na gano'n. Pero sa pananaw ko, ang partnership is dapat parang mag-asawa tayo. So, pag sabi ko parang mag-asawa, meron tayong give and take minsan. Hindi ka pwede lagi kukubra o ano. Kasi kung hindi magiging maganda yung working relationship nyo. Diba? So, yes, merong kontrata, may papel, pero iba pa rin yung hindi mo na-feel yung partner mo. Hindi mag-work yung business. Lalo pag nagsisimula ka sa first 5 years mo, pag sabi kong survival kasi is more of a jungle survival at saka war zone yun. Binubuhay mo yung negosyo mo ng 5 taon para ma-survive ka over your competitors. After 5 years, iba na iniisip mo. Ano ka na? Scaling ka na. Yeah. Paano ka na papalaki ng negosyo ko? Paano na ako magda-diversify? So, those are the things na dadaanan mo after your 5 years. For me, ganun ako mag-treat sa negosyo ko right now. Ano yung ma-advise mo sa mga kabataan, mga millennials natin ngayon na gustong mag-start ng business? Bigyan natin ng senaryo ang ating mga audience, no? Di ba, meron tayong tinatawag na circus at meron tayong tinatawag na trapeze. Sa negosyo kasi, i-treat mo na parang sasakay ka ng trapeze. Ganun kasi ang negosyo. Okay, so umakyat ka sa edge ng trapeze, tapos sinabi ng circus organizer, walang net mag-trapeze ka. First time mo mag-trapeze. Pero wala kang safety net. Question ko, tatalon ka o hindi? First time mo tumalon. Kasi first time mo magnegosyo. Pag pumalpa ka, lapak. Lapak. Di ba? So, that's the question. Okay? So, gusto magnegosyo for me. Kasi that's the risk. Ganon ka-risky ang isang negosyo. Anong dala mo? Buong savings ng parents mo? Inutang mo ba yan? Pag tumalon ka, walang safety net yan, siguraduhin mo, makarating ka sa kabila at makakabalik ka. Ako, pag nagbi-business ako, I always think of the safety net. I never jump into any business without a safety net. Kasi dadaling ko, lahat ng dadaling ko, palapak. Masakit yun. So, in every time you do business, you think of the trapeze and the safety net. Importante is to build the safety net first. You start small. And like kong sinasabi is, huwag ka tumalo ng trapeze. Pwede ka na mag-jumping rope muna. Bakit mo papangarapin ka agad, magtayo ka ng malaking restaurant kagad, malaking puhunan kagad, pwede mo naman simulan na maliit. From there, matututo ka. Lalakas ang loob mo. At yung safety net mo, maseset up mo na yan dahan-dahan para pag dumating yung pagkakataon na
tatalong ka na sa trapeze at marami na nanonood sa circus, meron ka ng safety net. Maski pumalpak ka, buhay ka pa rin. At pwede mo ulit-ulitin. In every time you do business, start small. And make sure that you have a safety net. Meron naman negosyo na hindi mo pa muna kailangan ng safety net. Most people, you're not doing business. Okay? They're doing self-employment. They don't want to go to work. Ayaw nila ng boss. Ayaw nila na 8 to 5. Ayaw nila bimahe. Tawag doon self-employment because you feed yourself. Hindi ka pa nagninegosyo yun. Ang business na is, yun na, yung magsiserkos ka na, kukuha ka na ng maraming empleyado, meron ka ng business system, maski mawala ka ng 3 buwan, maski mawala ka ng 6 na buwan, tatakbo yung negosyo na kumikita. That's for me, business already. So, minsan, yun yung nagiging turo kasi sa atin business ganito. Okay? Actually, you're just doing the self-employment pa lang. Okay? Walang masama sa self-employment. From there, you learn a lot. Yung discipline mo, paano mo hawakan yung pera. You start with 1 employee, then mag-grow 2, 3, then kailangan mo na gumawa ng system, mga business tools. Yun, doon mo matututunan yun. Then, makaka-set up ka na ng isang medyo natawag natin business na talaga. Na papatakbuhin mo. Okay. So, yan, mga viewers, so very, very inspiring at napakadaming information ang nibigay sa atin ni Mr. Chester C. So, last na, Sir Chester, syempre, pwede mo ba silang i-invite sa iyong business or ano ba yung pwede mo sa kanilang i-offer na services if ever they want to go on into business then? Yes. So, sabi ko kanina, start small, di ba? Yeah. Okay, we offer something very, very friendly to microseller, to aspiring entrepreneurs. Okay? Natawag natin itong bilis benta dropshipping. Sa bilis benta dropshipping, you don't buy any inventories. Pero wala ka ng setup, wala ka ng capital sa produkto para magsimula ng negosyo. All you have to do is to focus on marketing and selling. So, dapat magaling ka magbenta at saka talagang hindi ka nahihiya. Kakatukin mo lahat ng kakilala mo, kamag-anak mo para bentahan sila dahil meron ka ng produkto on your Lazada or Shopee store. Automatic, pwede ka nang kumita doon. Second, if you're a business owner, and definitely business owner has lot of pain points. Busy siya, lahat siya na. I think it's high time for you to use a business tool. That is what Payrecon, okay? www.payrecon.ph. It's a very affordable business tools for small enterprise. We start with 86 pesos a day. Meron kami package. 86, that's 2,599 pesos a month lang. And you have business tools na to help you. And these business tools is integrated sa Lazada, Shopee, TikTok, at sa own website, no? So, marami siyang features, just like inventory management, multi-chat, okay? Chat mo na, isang dashboard na lang. Payment reconciliation, malalaman mo kung binayaran ka ba ni Lazada, Shopee na tama. Hindi mo na kailangan mag-hire ng maraming associate kasi may kaming tools na scraping tsaka watermark tools, no? And many more pa. What I'm doing right now is one audience ang kinakausap ko. The resellers and the sellers, the business owner. In the future, we want to make the supply chain in the Philippines more friendlier through dropshipping. Okay? So, mako-connect po namin yung dalawang aspect ng supply chain. Right now kasi a little bit, nauna na kami sa mga resellers. We have thousands of resellers right now or dropshipper tinatawag namin. And this year, through Payrecon, we're building the business owners. So, yung mga business owners, hindi na sila mahihirapan mag-inventory, mag-check ng mga financials, kasi nandun na siya lahat, diba? So, no need na to hire a lot of people para mag-monitor. Tama ba? And good news, Marilyn, ang story nito, at the end is this fourth quarter of the year, hindi lang business tools ang bibigay namin sa kanila. Gagawin namin is we would be giving them resellers to sell their product. Imagine mo, meron ka ng business tools at the same time, meron ka pang resellers to move your product more faster. That's why we're doing Bilis Benta and we're doing Payrecon. Okay. So, yun. So, check out the link na lang below para mag-subscribe to Bilis Benta and Payrecon. Payrecon PH. Payrecon PH. So, yun. Thank you so much, Sir Chester, sa iyong time and sharing a lot of information. Thank you so much po sa ating mga viewers. See you on our next podcast. So, thank you so much and thank you, Sir Chester. Thank you. Thank you. Okay.